Great morning again! Okay po, so ang topic na i-discuss ko ngayon is about inviting. So bali pagkatapos ng prospecting is inviting. Okay, so ang ibang mga dealer nagtatanong kung paano mag-invite. Ang iba hindi daw nakaka-invite, ang iba nahihirapan. Bakit? Kulang sa kaalaman. Okay, so ngayon, magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung paano makapag-invite kay First Vita Plus. Paano natin ma-share sa ibang tao ang kagandahan ng produkto at ng negosyo. Okay, so una is, kailangan, if you're going to invite, invite lang. Tama? Hindi ka magpe-present, okay? Iba po yung presentation sa inviting, okay? Invite lang, okay? So, ito yung mga tips kung paano tayo makapag-invite kay First Vita Plus. So, kailangan natin tandaan yung acronym na FORM, okay? FORM, which is Family, Occupation, Recreation, and Message. Ibig sabihin yan, family, di ba may family tayo, may pamilya tayo, tama? So, yung nanay, yung tatay, so pwede natin mga kapatid, ma-share natin sa kanila, tama? Yung kagandahan ng produkto. In occupation, sa trabaho natin, mga kasama sa trabaho, so paano natin may invite sila? Okay? So kailangan, ayan, sa occupation, then recreation, tama? Sa church, sa simbahan, kung may mga organization kang sinasamahan, tama? So, mai-share natin ang kagandahan ng produkto sa ibang tao. Okay? Then, message. Tama? Okay, so yun siya yung form. Family, occupation, recreation, then message. Okay? Then, another way to invite is opinion approach. Halimbawa, may kakilala ka na may alam sa negosyo, so pwede mo siyang sabihan, alam mo kasi, sa palagay mo, may atinag kasi akong ganito, seminars, may ganito, may ano kasi ako, may papasuking negosyo. Sa palagay mo, maganda kaya ito? Okay. So, opinion approach, that is an opinion approach. So, humingi ka ng opinion sa mga taong bihasa na sa business. Okay? Then, third-party approach. Okay? So, sa third-party approach, ito na yung, halimbawa, ako, makaibigan ko si Ana. Ako, si Ana, sinabihan ko na may kakilala ka, Ana, na gustong magkaroon ng extra income, gustong mag-extra income, okay? So, pag sinabing third-party approach, ang target ko is si Ana. O sige, sama din ako doon. So, dalawa na sila. Sinama niya yung kaibigan niya, pati rin siya, okay? Kasi nagustuhan niya bakit extra income yung term mo. Then, surprise visit. Okay. So sa surprise visit, kailangan din natin aralin, baka tayo ang masorpresa. Pag tinanong tayo, nag-chat tayo, o nasa bahay ka ba ngayon? Tapos pag sinabi, nandito ako, anong exact time? Susurpresahin natin sila sa bahay nila or kahit sa boarding house. At kailangan alamin natin, baka pagpunta natin doon, tayo yung masorpresa. Okay. Then, gimmick approach. So ang mga Pinoy kasi mahilig sa gimmick approach, tama? Pag sinabing, samahan mo ako, treat kita, tama? Yun siya, maghihilig ang Pinoy sa mga ganyan. So, hindi natin maipasok yung First Vita Plus, yung negosyo ng Vita Plus. Bakit? Pag sinabi kasing Vita Plus, mali yung connotation nila sa isip nila which is napakaganda. So, isang way natin yun, pa-open sa kanila, para ma-share sa kanila. Kasi alam ko kapag na-share sa kanila to, 100% sigurado ako magugustuhan nila. Pag sinabing First Vita Plus, ayaw nilang pakinggan. Yun siya yung mga taong acne. Tama? Alam ko na yan pero tanong, hindi naman talaga nila totally alam. Bakit? Kung alam mo to, yumaman ka na. Ayan siya, treat kita. So, ang Pinoy mahilig sa mga libre. Pagkain, samahan mo ako, ganun siya. So, ako bahala sa pamasahin mo. So, another way of inviting people. Okay? Then, reunion approach. Halimbawa, kapag mga reunion na nangyayari, so, kung pwede mo rin ma-invite yung mga tao para ma-share ng produkto. Job opportunity approach. Okay? So, kung sino mga tao naghahanap ng trabaho, kasi sa panahon natin ngayon, ang hirap maghanap ng trabaho dahil sa pandemic natin. So, matutulungan din natin sila. Tama? Online lang. Okay na yun. Then BCD approach. Ibig sabihin, di ba marami tayo sa opisina, mga DVD, ipapaplay lang natin sa kanila, panuorin mo to, magandang opportunity. Then kapag napanood nila, sigurado talaga ako doon. At kung naintindihan nila. Okay?
Yan siya. So, another way of inviting din po yan. Din flyer approach. May mga flyers naman tayo. So, kung halimbawa, stranger, nakasama lang natin siya sa jeep or whatsoever ng mga transpo, pwede po natin silang bigyan ng mga flyers. Okay? Kapag nagkaroon ng time na basahin nila yon, maiintindihan nila na gulay lang na ginawang juice ang first bite. Plus, okay, then referral approach. Okay? So, yun siya yung mga way kung paano natin ma-invite yung isang tao. Okay? Kasi sa natin ngayon, yung ibang mga tao, close mind pagdating sa business. Bakit? Ang mindset nila is trabaho. Tama? They work for money. Kapag napaliwanagan sila ng maayos, doon nila marirealize na talaga, mas maganda pala magkaroon ng business. Habang bata pa tayo, magkaroon na tayo ng business. Bakit? Darating din sa point, magninegosyo tayo. Tama? So, anong klaseng negosyo ang gagawin natin? Traditional, which is pag ginaya ka, bankrupt ka. Kapag ginaya ka, hati na kayong customer. Tama? So, ito siya yung way natin kung paano ma-invite yung mga gusto natin matulungan. Lalong-lalo na tayo yung mga channel of blessing para ma-share sa kanila ang kagandahan ng produkto at lahan ng negosyo na pinasok natin. Okay? So, yun siya yung mga tips natin kung paano. Naway itong mga tips na to ay matulungan kayo, maparami ang mga invites natin. Okay? Then, God bless sa ating lahat. See you next video.